This month, we are celebrating the National Bible Month. Kaninang umaga, may nag-send na sa akin ng video. Tumatanggap ng Bible yung mayor namin sa Taytay, Mayor Vico. Ay, mali. Pasig pala. Mayor Vico. Praise God. Okay. Huwag mo kakalimutan, mag-umpisa tayo sa taon na ito na Bible ang ating hawak. And hallelujah! We are celebrating 29 years of God's faithfulness. Napakabuti ng Panginoon. We turned 29 at ano ba nararamdaman ng 29 na? Pagkadalaga, nangangatog. Sasabihin, Pasko na naman, wala pang biyanan. Yung kasabihan ng mga times namin, ano? Pero it's good that we are all here to celebrate our 29th anniversary. Okay, I just want to start with a little did you know. Sabi nila, sa August 2, 2027, magkakaroon daw ng solar eclipse. Longest solar eclipse in 100 years. Etong solar eclipse, nakakamangha, kasi minsan iisipin natin, paano nila lahat predict yan? Di ba? Yung solar eclipse daw ay pwedeng ma-predict by calculating the precise orbital mechanics, positions, and speeds of the Earth and Moon relative to the Sun using computers and, of course, Newton's law of motion. Pinag-aralan natin yan sa ating science subject. Newton's law. Di ba? Yung law of motion na yan. Ginagamit yan para makalculate yung movement na yan. Para malalaman kailan yung shadow ay tatapat sa Earth at pagcast ay solar eclipse pala yun. Now, the key methods include utilizing 18-year, 11-day Saros cycle, tracking lunar nodes, and analyzing Besselian elements to determine the exact path of the shadow, resulting in predictions accurate within seconds. Nakuha ko po yan dun sa ng NASA. So, napakadetalye ng pag-compute na pag pinredict nila, yung accuracy nun, within seconds, talagang to the dot, yung accuracy na yon. So that is why pag sinabing sa August, next year, 2027, magkakaroon ng total solar eclipse, babantayan natin yun. Kasi bakit? Sign yun ng Lord sa langit. Tama? Tama po ba? So, ayun yung Saros cycle. Medyo hindi kayang ipaliwanag ng katulad ko. Kaya mag-research na lang kayo. Okay. Pero ganito yung itsura niya. Nakikita ninyo? Kada taon na ganoon, mayroong ilang years na yung path na yon, doon din dadaan, doon din yung pathway ng shadow, kaya nape-predict nila. Nakikita nyo ba yan? So, isang sample lang ito. Ilang years yung kino-cover niya, dyan yung pathway ng shadow na ikakast. God is intentional about time. Every timing ng lahat ng kanyang pinlano, yung timing ng kanyang programa, yung timing ng kanyang gustong mangyari, napaka-precise, napaka-accurate. He is intentional. His intent is seen doon sa precise na time na ibinibigay niya. Ngayon, merong word ang Lord sa atin nang nag-turn tayo ng 29. Dahil may word ang Lord sa atin, yung precision din ng word, aabangan din natin. Tama ba? Now, ang word ng Lord sa atin, nung anniversary, granted. Wow. Dahil yung precision ng pagkalikha ay napakatindi, pag may sinabi ang Lord, katulad ng word na granted, abangan mo na yan. At isa pa, sabi, babaha ng pera. Oh, naku po. Ito pa sabi, bountiful year daw yung 2026. Fruitful year daw yung 2026. At yung ibang word na nirelease ni Bishop sa loob na lang ng opisina,
Hindi ko nasasabihin dito ngayon. Oh, pero yan yung summary. Bountiful year, fruitful year. Sabi doon sa 1 Chronicles 4, 9, and 10. Sige po, basahin natin. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the Lord of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Pambihira, bakit naman merong nanay papangalanan ng gano'n yung anak? Dahil lamang siya ay nahirapan. Pero totoo yon. Di ba tayo, nakakaranas din tayo ng parang marami, minsan humahaba, minsan may nadidelay. Na minsan, iniisip natin, bakit naman puro drama yung aking story? Bakit nawalan na ng parang masasayang araw? Parang nagkulang na doon sa happy moments. Pero itong si Jabez was named because his mother said, I gave birth to him in pain. Kaya pinangalanan niya Jabez. Yung pala ibig sabihin ng pangalan na Jabez, ang lungkot naman. Pero, sabihin mo, pero. May natutunan si Jabez. Jabez cried out to the God of Israel. Ang sabi dito, sumigaw, umiyak, tumangis siya sa Panginoon. At sinabi niya, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. Meron ba sa inyong nakaranas ng 2025 na kayo ay nahirapan? Kayo ay medyo dumaan sa medyo masalimuot na kwento ng buhay. Meron kayong iniiyak sa Lord, meron kayong hinintay na hindi dumating. Meron kayong ikinasama ng loob, meron kayong ikinagalit, meron kayong naranasan na hindi maganda. Si Jabez, he did not stay in the position na hindi maganda at in pain. Instead, he cried out to the God of Israel. Mamaya babalikan natin etong verses na ito kasi mahalaga na marinig ng Lord mula sa ating bibig. Ano idedeklara natin pag narinig mo ang mensahe ngayon? Okay, that is the word of the Lord for us, Jagsco 2026. At maaaring mayroon pong nasa online, sabihin mo hindi ka Jagsco, para sa iyo din to kasi naka-online ka. Sa iyo rin ito. So, yan ang word sa atin ng 2026, granted. Kahit ipinangalan ka pa, kahit na parang karugtong mo na yung hinagpis, pwede kang magsumigaw. At yung isisigaw mo sa Lord, sasabihin ng Lord, granted. Wow, ang sarap naman. Doon sa King of Kings Worship Center, noong January 17, bisita nila doon si Chuck Pierce. Alam naman natin na napaka-accurate na prophet ni Chuck Pierce. Tuwan-tuwa ako doon sa picture na ito kasi ayun na doon ang Philippines, oh. Wow. Sabi ko, wow, ang ganda naman ng background na yun. Ang ganda naman ng background na yun. Napunta na kami sa church na yan, kami ni Pastor Obet on a Sabbath. At nagalit sa amin yung temple keeper kasi ang ingay namin ay Sabbath. Bawal mag-ingay. Sabi ni Chuck Pierce, we have entered a new era and it is not peaceful. Every year carries conflict, but this moment is different. Ang pangit naman, Pastora, teka lang, maghintay ka lang. Ito daw era na ating pinasok ay hindi peaceful. Pero gano'n naman talaga, every year carries with it a conflict. But let us remain into yung position na teachable. Kasi the Lord is teaching us to number our days. Right? And so, since 24 hours meron ng isang araw at 60 minutes yung isang oras, nagsisimula yung bawat minuto in a moment. Tama po ba? God is not removing the war. Yun ang sabi ni Chuck Pierce. Bibigay ko na lang sa inyo yung mga highlights nung aking narinig na mensahe.
God is not removing the war. But pakinggan mo ito. Pakinggan natin ito. You need to hear this. God is not removing the war, but He is releasing a strategy to win in the middle of it. Wow. Wow, 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 wow. Pag may nire-release ang Lord, you need to be there. You need to be excited to catch it, to take it home with you, to nurture it in your heart. At ito sabi ng propeta, He is releasing a strategy to win in the middle of it. Wow! Ang saya namang balita niyan. Kung 2025, you have felt exhaustion at parang pressed in ka on every side, ready to be crushed ka ba? Listen. Listen. Hindi ko na kayo pagtataasin ng kamay. Meron bang ganon? Na nakaranas nung parang you are being crushed, you are being pressed, you are being... Exhaustion, parte na ng umaga hanggang gabi mo, napagod ka na. Makinig ka. Makinig ka. Pakinggan mo ang mensahe ng Lord. The enemy is fighting because you are crossing into your next level of fullness. Did you hear that? Sabihin mo, next level of fullness. Kailangan maunawaan natin yon. Meron palang level. O yung mga mahihilig mag-computer games dyan. Diba? Laging ang gusto mo, ma-reach yung record na score para next level ka. Diba? So, ito ay next level of fullness. Nakaranas ka na ng fullness before, merong next level. Excited ako. Na-excite ako. Ano yung next level of fullness na yon? So, yan ang title ng ating mensahe ngayon. Sabihin mo, next level of fullness. Deklarahan mo yung nasa kanan mo, next level of fullness. Sa nasa kaliwa, next level of fullness. Okay. Praise God. Andito tayo ngayon. May strategy daw ang Lord. Tanong, dahil inumpisahan ko sa little did you know natin tungkol sa solar eclipse, how could there be light before the sun? Day 1. And there was evening and there was morning, the first day. Sabi lang ng Lord, let there be light, and there was light. Anong araw kinreate ang sun, moon, and stars? But there was light. Kasi bakit? No, nagkukwentuhan kami ni Pastor Bry kanina on our way. Bakit nagkaroon ng light? Wala pang sun. Paano nagkaroon ng light? Walang buwan. Walang magiging eclipse. Kasi walang sun, walang moon, walang stars. How could there be light before the sun? Before the sun, before the moon, before the stars, may light. Paano nagkaroon? Simple. Because God said. That's right. Jags ko, ang sabi ng Lord sa atin, granted. At dahil sinabi niya, kung papaanong there was light, kahit walang araw, kahit walang buwan, granted. Wow! No more delay. Ayun ako. Pastora, noong 2025, kung alam mo lang, nadidelay kami pagbabayad ng renta. No more delay. Hindi madidelay. God said, granted. Babaha ng pera. Grabe naman ang Lord sa atin. Ang tindi naman ng Lord sa atin. Dahil sinabi niya, kahit walang araw, may liwanag. Kahit di ka nagbayad ng Meralco. Pangalawang tanong, how could there be light without the sun? Paano magkakaroon ng light nang walang araw? Sabi doon sa Genesis 1, 3, and 5, parang hindi ito yung slides ko, parang ibang, yung aking, parang iba yung na-open ko. Well, anyway, then God said, let there be light. That was the first day. At dahil sinabi ng Lord, there was light. At dahil sinabi ng Lord, granted. Ano yung kinry out ni Jabez? Sabi ng Lord, granted. Wow!
Thank you po, Lord. Sa verse 5, God called the light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning, the first day. Nakita mo to? God called the light day, and the darkness He called night. Ngayon, kapatid, pinangalanan daw ng Lord. Okay, ikaw, darkness, you will be called Laila. Okay, ikaw, light, you will be called Tov. Hindi, Yom. You will be called Yom. Yom is day, darkness is Laila. Night is Laila. Bakit kailangan pangalanan ng Lord? Bakit? Kasi names were more than just labels. Sa kanilang history, nothing existed until it had a name. Hindi mo masasabi may elepante kung hindi binigyan ng pangalan yung elepante. Are you getting this? Hindi magkakaroon ng giraffe, hindi magkakaroon ng butterfly, hindi magkakaroon ng caterpillar. Wala yon kung walang pangalan. Kaya tayo, naging tradisyon na nga yata natin ito. Pag binibigyan tayo ng Lord ng bagong kotse, binibigyan natin pangalan. Kasi bakit? It came into being. Nag-exist siya. Walang nag-exist na walang pangalan. Kahit ikaw, may pangalan ka. Kaya yung existence mo as a Filipino, alam at tiyak dahil may pangalan ka. Are you getting this? Ngayon, simple lang naman po ito, wag natin pahabain. Now, God's first act was not to fill space, but to set order to time. It was not actually, lagyan natin salaset, lagyan na, hindi ganun eh. Ang kanyang first act was to set order to time. At dahil yan ang unang act ng Lord, dapat alam natin at dapat naunawaan natin. Paano niya in-accomplish yun? He took chaos. Ayan, natatandaan niyo to. Mensahe to ni Pastor Obet. Hiniram ko lang ito sa slides niya. Tohu babohu. Natatandaan niyo yan? Yung mensahe niya? Yung hindi daw nag-umpisa na tohu, chaos, kung hindi nagkaroon ng event, create ng Lord na perfect, nagkaroon ng event, kaya naging tohu. Kaya nagkaroon ng chaos, kaya nagkaroon ng chaotic scenario. Pero, God gave it shape, creating harmony and balance where there had only been confusion. Wow! At dahil yun ang first act ng Lord, aangkinin natin ngayon, anuman pangit, anumang hindi maganda, anuman sasabihin mo negative nangyari sa iyo noong 2025, hindi pa tapos ang Lord. Amen. Amen. Hindi pa tapos ang Lord. So, at that point, wala pang sun, wala pang moon, hindi pa nag-exist. Kasi bakit? First day pa lang yun eh. Day 4 pa. Lilikhain ang araw at ang buwan. Yom and Laila are not yet measurements of sunlight or moonlight. They are actually a description of a state of being. Are you getting this? Hindi pa iyan unit of measure. Hindi pa. Description niya ng state of being. Pag sinabing night, day. And I hope nakukuha niyo ito, ha? In that moment, time began. The first gift through which all others would unfold. Kasi bakit? Wala tayong matatanggap na gift kung walang time. And therefore, in that time, nung dinirect niya yung light, nung kinreate niya yung light, then the Lord has prepared everything na pwede niyang ibigay sa atin, na gusto niyang ibigay sa atin, na pinagplanuhan niyang ibigay sa atin. Bakit? Inayos niya ang time. Tayo, alam natin yung time measure ng unit of measure ng ating work schedule, yung ating 9 to 5 na pagtatrabaho para sumweldo. Di ba? You talk about the number 60. Oh, pastora ha, ikaw ha. Oh, you talk about the number 60. It is such a huge number, right?
Oo. Huge number talaga yun. Kasi pag 60 ka na, pag pag-uusapan yung 60 as a number, huge number yan. Pag pinag-usapan ang 60 as age, dun sa concept ng age, eto lang sasabihin ko sa inyong natutunan ko. Pag 60 ka na, may senior citizen ID ka na. I got mine. And when I got mine, tinitingnan ko, first time kong dati pinapasa lang sa akin yan eh, oh, you may Christmas card, pasa, discount sa restaurant. Katapos pasa. Ngayon meron na ako sarili, tiningnan ko talaga, makabi-kabisa ko ni kakatitig ko. Sabi ko, hindi naman siya mukhang 60 doon. Pagtalikod, may nakalagay, movie pass. Oh! The first gift through which all others would unfold. Time. Kakailangatin natin ng time. When you turn 60, isang bagay na natutunan ko pa, you become an adult. Noong 59, hindi ka pa adult. Now, interesting times ahead. Pinapanood ko itong, ewan ko kung nag-ano kayo dito, nagfa-follow kayo dun sa Ambassadors of Christ Network. Minsan, interesting yung mga pine-present nila, no? Isang araw, ito yung pinresent ni AOC Network. Ang sabi niya, end time headlines, more groundwork being laid for the fulfillment of Daniel 9:27. Yan ang sinabi niya. Tapos, shinare niya itong shinare niya yung sinend Donald Trump. It is my great honor to announce that the Board of Peace has been formed. And then after that, yung sinasabi na ni AOC. Kasi sinasabi nila, Board of Peace. Ito na kaya yung fulfillment ng Daniel 9:27? Groundwork na nga ba kaya ito? Noong Daniel 9:27, mga kapatid, ano ba yung Daniel 9:27? He will confirm a covenant with many for 1/7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. So, titingnan natin, ay, Pastora, di ba yan yung Antichrist? Sabi nila, ito na kaya yun, laying down na ba ito ng foundation para doon? And while we are in our season of realignment, we are looking at 2026 as the year of divine connection. Pag divine connection, ano ba ang mandato ng Lord sa atin? Sabi ng Lord, extend the shepherd's staff across the nations. Dahil yan ang vision na binibigay sa atin ng Lord, when we look at the year of divine connection, parang wala nang limitasyon. Parang sinasabi ng Lord sa atin na ngayon, wala ka nang magiging dahilan para hindi mo maabot yan. Question number 1, how are you connecting with what has been stored in heaven over you? May warehouse sa langit, alam natin yan. Sabi ni Jesse Duplantis, napunta siya sa langit. Yun ang isa niyang nakita. Nung mapunta siya doon, sabi niya, may warehouse doon. Merong warehouse ng body parts. Merong warehouse ng gold, silver, etc. Na pwede kang mag-withdraw at yung i-withdraw mo, may automatic para may forex. Doon sa currency na kakailanganin mo. Now, how do we connect to that? Paano tayo nagko-connect if it is the year of divine connection? How are you connecting with what has been stored in heaven para sa iyo? Kapatid, dahil alam mong mayroong inihanda ang langit para sa iyo, paano ka nagko-connect? Palumagay ka ba? Nasasabi mo, para lang yan sa mga pastor. Para lang yan sa mga propeta. Para lang yan doon sa mga close sa Lord. Ganun ba? Paano ka nagko-connect? Na isipin natin mabuti. Paano nga ba ako magko-connect? Ganito ba? Naku, ang problema pagka Zoom.
Pagka meron ng ganyan, naku po ang hintay-hintay. Dumating ako sa punto ng buhay ko na grabe yung meetings. After ng Shalom Initiative, may meeting ako ng 9 o'clock. At dapat mag-run yun ng 45 minutes. May 15 minutes na, na leeway. Tapos sabi ko, dapat hindi lumagpas ng 1 hour. Bakit? Kasi may meeting ako ng 10. At 11. Tapos 12, pahinga na. 1 meron uli. Hoy, pastora, para ka namang nasa abroad. Oo nga eh. Kasi totoo yun dahil ang ka-meeting ko nasa abroad. Kaya ganun ang oras. How are you connecting with what has been stored in heaven? Ganyan ba connection mo? Poor signal ka ba? O ganito, to nakakatawa. Ayun, oh. Hanap-hanap. Paano ginagawa mo dyan? Signal. Naghahanap ka ba? Gusto mo makarugtong? Ito naman narinig ko kay Pastora Ella. Ganito ba? Jurassic. Ano ko ba yun? Bakit mambagal nito? Ganyan ba? Paano ka ba dumudugtong? Paano ka nagko-connect? Ganyan ba, Jurassic? Kapatid, hindi dapat ganyan eh. Ito dapat. Wow! Ano yan, Pastora? Ewan ko, nakuha ko lang yan. Di ba nung nagkagera na sa Iran, sinolusyonan ni Elon Musk, bila dating si Elon Musk, wala kayong internet? O sige, eto. Di ba? Sabi nung sinabi niya, 10,000 and counting. Parang, wow. Hindi na magiging imposible na makakonect ka pa. Pero, may higit pa dyan eh. May higit pa dyan. Kakabasa lang natin sa 1 Chronicles. Mula sa pain, mula sa imposible, mula sa napakahirap na sitwasyon, mula sa parang nalubog na sa kahirapan, Jabez cried out. He cried out. Walang buffering, walang signal, walang gano'n. Ni walang Jurassic. Mas higit pa sa Starlink. Higit pa. Pangalawang tanong, how is what you have prayed connecting with your work, with your walk, yung walk mo, paano nako-connect doon sa yung pinag-pray mo? Okay, meron kang faith enough para mag-pray na, Lord, ito pong taon na to, magkakakotse na po ako. Pero paano nako-connecta yung pinag-pray mo doon sa yung inihanda ng Lord sa'yo? Paano nagko-connect yon doon sa nilalakaran mo? O baka hindi mag-connect, baka hindi mag-align. Kasi sa isip mo, wish ko lang. Mga kapatid, minsan kailangan natin tong limiin. Eto tayo dapat. May sinabi ang Lord, granted. Ay, sinabi ang Lord, granted. Sinabi ng Lord, granted. Naku, naranasan ko po yan. Kasi, meron naghanda ng party. Sinabi sa akin, Pastora, pupunta ka po sa ganong oras. Bakit? May party ka po. Bakit? 60 ka na po. Bakit? Tapos sabi nila, Pastora, siguro sa isip-isip nila, please do not make this hard for us. Tapos sabi ko, hindi ako pwedeng mag-party kasi may sitwasyon tayo eh. Hindi ako pwedeng mag-party kasi nakakahiya naman sa mga pastor pag nag-party ako. Wala akong mukhang ikahaharap. Sabi kong gano'n. Sana maintindihan niyo ako at kung kilala niyo ako, hindi ako magpa-party sa panahon na ganito. Ayoko mapicture na nagsasaya ako para sa sarili ko. So, sabi nung isa, Pastora, ngayon ka lang magsi-60. So? Sabi niya, sa makasama niya, hindi pwede yung kanyang Sabi nung isa, Pastora, may word po kasi si Bishop kanina eh. Sinabi po niya eh. Granted. May word po si Bishop, sabi po niya, ganito na yung sitwasyon natin ngayon. Boom!
Bigla sabi ko, hindi ako magre-respond doon sa binubulong ng kaaway ni Diablo. Dito ako magre-respond. Yung nag-ulit ng salita ng Diyos. Kapatid, ano man ang iniisip mong impossibility sa iyong kalagayan ngayon, kalimutan mo yun. Ang damputin mo yung sinabi ng Lord. Kasi pag dinampot mo yun, wow, kahit hindi pa day 4, kahit day 1 pa lang, there was light. Amen. Hallelujah. Sabi nga ito, lagi nating na-example, yung bubuyog. Ang laki-laki, tabachoy, laki-laki ng ulo. Ang liit ng pakpak. Pero bakit nakakalipad yung bubuyog? Ang liit ng pakpak. Hindi, sabi nila physics, it defies physics. Kasi bakit? Ang liit ng pakpak. Yung manipis. May walang mga feathers, walang buto yung pakpak. Parang manipis na cellophane. Paano makakalipad ang bubuyog? Because God said, fly. Amen. That's right. The first bee was put to flight by the word. That's right. Fly. So, siya naman, keep on swimming. Ay, hindi pala. Dory pala yun. So tayo, ito dapat ang reaction natin. Big steps, bold steps of faith, at magpakasaya ka. Bakit? Sinabi kasi ng Lord. Amen. Bountiful year. It is a year of divine connection. At dahil year of divine connection, who are you connected with on your path? Kanino ka nagko-connect? Sino kausap mong tao? Alam mo, minsan tayo, ang kausap natin kasi, imbis na lumakas ang loob mo, or imbis na sumaya ka, ang kausap mo, yung mga nakakalungkot at hindi naniniwala sa salita ng Diyos. You need to you need to go with somebody na tangan niya yung light. Kasi there can never be 2, 3, 4 kung hindi nag-start sa 1. That's right. That's right. Yun lang ang napakaliwanag na math na talagang sasabihin kung kaya ko ituro sa inyo. You need to start with the Alpha. That's right. Because He is the Alpha. If you will not start with 1, ang Lord, then mahirap kang magpunta doon sa susunod na number mo. Jags, go. Nangusap ang Lord sa'yo. Sabi ng Lord, granted. Wow! It is a year where the kingdom takes it by force. You're going to put a course of action into motion. Pagkatapos ng linggo ng gabi, magkakasama kami nila Pastor Sharam, nila Pastor Brian. Nag-meeting na kaagad. Anong gagawin natin? Aba, Pastor, lakaran na natin yung ating to the ends of the earth. Lakaran na natin yan to the ends of the earth. Lakaran na natin yan. Nagsasabi na kami ng great divide. Nagpaplano na kami kaagad. Sabi ko, sige, mag-pray tayo kung paano natin gagawin yan. It means you're going to place continual pressure on the resistant forces. Pe-pressure mo na yung lahat ng nagdi-delay, yung lahat ng nagsasabing hindi pwede, lahat ng nagsasabing imposible against you until something happens, until something manifests. It's the other way around. Ikaw yung magpe-pressure sa kaaway na dyablo. Aalis ka o aalis ka? Sarap kaya nung ganun. Aalis ka o aalis ka? Alam mo, minsan mayroong mga naging spirit sa ating mga isipan na minsan parang nadadama mo talaga na parang kawawa ka. Pwede mo naman yung utusan, Jabez cried out and it was granted. So you just cry out before the Lord. Ano yung imposible? You just cry out before the Lord. Pastora, gusto kong pumunta doon sa missions conference. Huwag mo kausapin si Pastor Biboy, kausapin mo ang Lord. Wala po akong pamasahe, kausapin mo si Pastor Biboy. Ay, hindi. Kausapin mo ang Lord. Kausapin mo ang Lord. Ito lang ang alam ko sasabihin ng Lord sa iyo, granted. Amen. At huwag kang magpapapigil until you see a manifestation. Amen.
Praise God. Salamat sa sponsor. Okay. Sabi ni Chuck Pierce, pag ganun-ganun tayo, babalik ako kay Chuck Pierce from time to time. Sabi ni Chuck Pierce, as you shift your mentality of warfare this year, it's more on the offensive rather than defensive. Marami sa atin, ganun ang panalangin ni defensive. Umattend ba kayo ng sports fest? Ang tindi. Talaga. May nakatali pa buhok. Nag-umpisa, nakatali buhok. Natapos ang game, wala na siyang tali. At muntik na rin mawala buhok kasi meron ng naghihilahan. Ang tindi. Ang tindi-tindi ng sports fest na yon. May mga video ako. Kung alam nyong na-videohan kayo, come to me. Na blackmail. Okay. You will be very creative in your movement and use skill and wisdom in your warfare. You will know how to deal with the impossibility. You will know what to pray for. You will know ano ang ika-cry out mo sa Lord. Amen. Posibleng hindi nanay ni Jabez nagturo sa kanya mag-pray noon. Kasi nanay nga niya ang pinangalan sa kanya, because I bore you out of pain. May nagturo sa kanya, ang Holy Spirit. Revelation and wisdom are two different things. Ano yung difference ng revelation at wisdom? Yung revelation nag-uncover. Kaya yun ang book of Revelation, the unveiling. Di ba? Wisdom, it establishes. Pag merong binigay ang Lord na leading, alam mo paano gawin yung leading. That's wisdom. Pag may binigay na word ang Lord, alam mo kung paano mo gagawin yung word. That's wisdom. Paano mo i-operate, paano mo papakinabangan. Keep in mind that the Lord is empowering you. Hindi ka niya iniwan na orphan. Hindi ka niya iniwan powerless. No. No. Mukha lang. Pero minsan, kahit mukhang powerless, nagugulat yung kaaway na dyablo. Minsan, napanood ko yung paano sinopla nung isang Filipina teacher yung nag-i-interview sa kanya. Napanood niyo ba yun? Antindi nun, Don't limit him over how he's going to move you in your next. Kapatid, wag nating hayaan na lilimitahan tayo ng kaaway na dyablo, ng Lord, doon sa ginagawa ng kaaway na dyablo sa atin. Huwag natin limitahan ang gustong ikilos ng Lord sa atin. Dahil kung marunong ka mag-pray, pwedeng dumating ka doon sa punto na sabihin ng Lord, kahapon pa, granted na. Amen. I am going to use all of your past this year to balance you so that you can creatively set a new order of victory. Wow. Alam niyo po, ang sarap manood ng mga ganyan eh. Ang sarap makinig ng mga ganyan. Sabi ni Chuck Pierce, I am going to use all of your past. Ano yung mga naipon noong 2025? Naku, iniipon mo, naka-diary ka pa. Organizer. Doon sa organizer mo, napuno na ng mga himutok. Pero yung lahat ng yun, gagamitin yun ng Lord. Amen. Para creatively set a new order of victory. Alam niyo ba yung order of victory? Tiningnan ko yan eh. Red na medal. Yung red na medal, totoong mayroong order of victory. Ano yun? Binibigay yun sa mga generals na nagtatagumpay sa mga wars. Generals ng mga Soviet soldiers. Sabi ko, na mga Russian soldiers, sabi ko, ayoko na ilagay picture. Pero pag sinabi ng Lord na mayroong new order of victory siya para sa'yo, go for it. Amen. Go for it. Huwag mong palagpasin. You can creatively set a new order of victory for your life. Wow! Ano yung new order of victory? Meron po akong maling investment in the past. Nakapag-invest po ako dito sa babaeng ito, wala ka na magagawa. Pwede ka mag-pray. Pwede ka mag-pray. That's right. Alam mo yun? Declaring an open window of change and coming down like a sword is the word of the Lord.
I was in the tower noong 8 watches. Pagkatapos biglang piercing from the roof. Zoom. Narinig ko merong parang sound. Tapos, zzzz. Pag ano pa, wow! Merong sword na bumaba. Boom! Nag-pierce doon sa roof ng tower. Kasi ko, wow, Lord, ano po yan? Sabi ganun, wala nang stopping ang gagawin ng Lord. He will accomplish the purpose of the word that was sent to you. Yun pa naman ang life verse ko, Isaiah 55:11. Ang sabi, there is going to be greater glory realm. Nakaranas ka na ng glory before, there's going to be greater glory. At yung greater glory realm, it is a realm na pwede mong kilusan, na pwede kang mag-wallow, pwede kang mag-enjoy, pwede kang mag-stay, pwede dun ka na tumira, dun ka na mabuhay. There is a demarcation line coming down. At yung sword, pagbagsak niya, siya mag-create ng demarcation line. Alam mo yon? Sa tower, pag pamasok ka, meron nakalagay na paskil sa pinto, hindi ba? Napunta ka na ba sa prayer tower natin, sa main church? Nakalagay doon, the shoe stops here. That is a demarcation line. Pagpasok mo, you're not the boss. Ang boss sa loob, ang master sa loob, ang Lord. Kaya ikaw, tanggalin mo panyapak mo. It's like burning bush doon sa loob. Dito yung ilang, yung Horeb. Alam mo yon? Like ito, upper room ang tawag natin sa ating sanctuary dito. Pagpasok mo dito, binayaran ng Lord to. That's right. Siya nagbayad ng renta. That's right. Diba? Hindi naman dole out yon yung paggamit nila ng upper room. Sabihin mo sa kanya, ako yung kakontrata niya. Makikita mo, makikilala mo, meron lalaki lalabas, may daladalang picture. Diba? Ganun ang Lord. Ganun ang Lord. A line of demarcation coming down. Sasabihin niya sa kaaway na Diablo, off limits ka rito. Hindi ka na pwede dyan kasi nagsalita na ako. And there was light. Wow! That's your day one, Jags ko. This action line is causing you to cross from one season into a level of fullness you've never crossed into. Wow. Basahin mo nga yan. 1, 2, 3, go! Wow! Imagine mo yung level of fullness mo in the past. Masasurpass pa nun yung sinasabi ng Lord sa iyo ngayon. Wow! Paano kung hindi ko pa nahingi? Hingin mo na. Sabi ng Lord, granted. Wow! Pastora, di ako magaling. Wala akong pakialam kung di ka magaling. Magaling ang Diyos ko eh. Pastora, di ko kaya. Ay, wala akong pakialam. Hingin mo lang. You cry out. You decree. You declare. You cry out before the Lord. Tama ba? You're going to cross into that from one season into a level of fullness you've never crossed into. It is not just a transition. You're crossing from place of victory to one season, places of incompleteness in one season, into places of victorious change. A position of equipping for the future. Hindi ka pang one day lang. Mayroon kang day 2, day 3, day 4, day 5, to the ends of the earth. Wow! Wow! Hindi ito good for summer. Hindi ito good for one season only. Ang promise ng Lord, forever. Forever. Victorious change. Ang daming mababago sa Jagsgo. Itong GenCon, ang report ng senior pastor, ang daming mababago sa Jagsgo. But all those changes are victorious changes na nilagay ng Lord sa atin, lalakaran natin. At yung lahat ng yon, karamihan doon yung tinawid natin nung nag-engineer tayo ng bridges. Wow.
I-equip na tayo ngayon. Wala na sasabihin, senior citizen na ako, hindi na ako pwedeng sumama sa magsusmuggle pa ng Bible. Sino nagsabi sa'yo? Si Sister Nori nga eh. Kakagaling lang Chiang Mai. Pero hindi siya nag-smuggle ng Bible doon na naglaboy lang siya. Ay, sorry po, nasabi ko. Pinag-e-enjoy siya ng Lord. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ulitin ko ha, He who has begun. Siya kasi dapat number 1. Siya kasi dapat mauna magsalita, hindi po tayo. Magpapakumbaba tayo onti doon. Ano? Aatras tayo onti doon. When they were about to enter the promised land, sabi ng Lord, step back. Take 1,000 yards, step back, so that you will see the ark coming. Why? You've never been that way before. Untrodden path. Alam mo, yung pagdadala ng Lord sa'yo, sabihin mo na, ministry mo ba? Pamilya mo ba? Negosyo mo ba? Relasyon ba yan? Ano ba yung inilalagay mo sa harapan ng Lord ngayon? Sabihin mo, kapatid, He will complete it. He will carry it on to completion. Amen. Heaven and earth are aligning. Kung ano nangyayari sa langit, mangyayari sa lupa. Pero itinuro yan ng Lord sa atin. Lord's Prayer, on earth as it is in heaven. Hindi ba? Yun ang tinuro sa atin. Ang ating hihingin, ang ating ipapanalangin, yun nakikita natin ginagawa ng Ama. Yung nasa langit, yun ang mangyari dito sa lupa. Pag walang kinalaman sa ginagawa ng Ama, hihingin mo, baguhin mo na. Magbago ka ng prayer. Let a new expectation rise up. Maging expected ka. That's right. Let new vision come up. Rediscover faith elements that the enemy have tarnished in the past seasons. Alam mo, minsan, ito yung picture ng faith. Yung faith kasi Roman shield. Di ba yung faith ay shield? Pinicture yan sa atin as shield, kaliwa. Ngayon, yun daw Roman shield, talaga daw ang size niyan kasing laki ng pinto. Ganun kalaki, ganun pala yun. Akala natin, parang si Captain America, tiki-tiki. Ay, mali pala. Nagkagulo-gulo na yung kanta mo, Pastora. Pati, kala mo gano'n, para kay Captain America na shield. Hindi. Kasi laki daw yun ng pinto. Oh, wow! Kaya pagka gumano na siya, sasabihin nung kalaban, nasaan na yun? Nasaan na yun? Na itatago ka ng shield. Ganon. Pero sometimes daw, natatarnish yung ating shield. Alam mo po ba yung shield? Medyo nag-research akong konti. Alam mo po pala yung shield nila, yung Roman shield. Gawa pala yun sa wood. Tapos tinotorch yun. Kasi bakit? Kadalasan, ang inaabangan ng shield are the fiery darts of the enemy. So galing sa labas yun, yung fiery darts daw, mga thorn bush daw yun. Nilalagyan daw yun ng mga flammable na substance sa loob. Tapos sisindihan yung dulo. Kaya pagtusok daw nun sa'yo, nag-aapoy yun. At nagsusupply pa ng apoy papalalim kung saan yung tinamaan. Ganon pala yung fiery darts. Tinuro sa atin ni Pastor Obet, yun daw chismis. Yun daw paninirang puri. Yun daw paninira ng kapwa. Fiery darts pala yun. At hindi pala simple yung fiery darts. Kasi bakit? Hindi yan basta mapamatay. Kasi bakit? Nandun sa loob nung bulrush na ganun yung substance that will keep it burning. Ngayon, yun yung pinaghahandaan ng shield of faith. Yun yung pinaghahandaan ng faith. Hindi mo nakikita kalaban mo, bigla lang, pum, 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 pum. Ang dami. Magigising ka na lang. Oh, ang dami nang nag-aano sa'yo, nagbabash sa'yo. Oh, ang dami nang kung ano sinasabi sa Facebook. Hindi ko po yun naranasan eh. Yung makabasa ng ganun. Kasi hindi ako nagpa-Facebook. So, rediscover yung elements ng faith para
Yung kaaway na dyablo, hindi siya makapenetrate para masira ka at masaktan ka. We have a shield of faith that will quench all the fiery darts of the enemy. Bakit? Kasi yung palang wood na yon, ito torch yon. So pag tinorch na yon, kahit na mayroong substance na flammable, hindi na yung aapoy. Tama? Di ba yan yung isang strategy ng firemen? Yung pagka merong mga wildfire, pag may wildfire, o ano sila, 1,000 yards. Susunugin na nila to. Pagdating to ng apoy, wala na siya masusunod. Then, it stops. So, ganun yung faith. Mayroon ka ng tinorch. Kaya yung faith mo, pagdating ng mga fiery darts, wala ka na susunugin. And don't say sorry. Sabihin mo, hallelujah. Hallelujah. And faith cometh by hearing and hearing. So, kada nakikinig ka ng mensahe, kada nagbabasa ka, 3 chapters, 5 chapters pag linggo, ay naku, tinotorch ng tinotorch. Pagdating ng fiery darts, wala na susunugin sa'yo. Masasaktan ka pa rin. Okay, may emosyon ka eh. Pwede ka pa rin mainis, pwede ka pa rin magalit, pero hindi ka niya kayang sirain. You will remain intact. Hindi niya mawawala ang balance mo. Bakit? Yun ang ginagawa ng shield of faith. And the enemy is trying to tarnish our shield. So, this is a time to belong to the right hour and season. Ano yung right hour and season? You begin with Him. Begin with the Word. Let there be light. There was light. Begin with what the Lord promised you. Begin with the covenant. Ano yung covenant sa iyo ng Lord? You're going to have to let go of time sequences from the past and belong to the right hour and season. Alam mo yung mga sequences in the past, kanina nag-share kami nila, Pastor Bry. Sabi ko, ano ba yung mga pinagagawa ng kaaway na dyablo doon sa past natin? Kasi ang tinuro sa atin ng Lord, number your days aright. So, hindi tayo magbibilang ng sa ganon, sa ganito, sa ganon. Kailangan, nakalubog tayo sa Word, deep tayo sa, nakalubog tayo, nakasoak tayo sa Word ng Lord, moment by moment. Wala tayong bibigay na puwang sa kaaway na dyablo. Now, let's be quick with this. There are major areas of realignment para sa atin, Jags ko, para sa year na ito. This is going to be defining moment for us. 3 chapters tayo on weekdays and 5 chapters on Sundays. Tama po ba? Binabasa niyo ba yung Word of God ng ganon? Sa main church, merong inumpisahan ngayon na yung lalabas sa bulletin na reading, hahanap ka ng ilang tao na pagsesharean mo. Kada mayroong pagsesharean, biglang babalik yun, ay tama-tama, buti share mo, sasabihin. Kasi pala may problema siya, may pinagdadaanan. Sasabihin namin, oo, kailangan natin Word of God. We are being called to sanctify ourselves on a regular basis. We get sanctified by soaking ourselves in the Word. We get sanctified by going back and reviewing yung covenant ng Lord. We get sanctified by reminding ourselves of the promise of the Lord. Ano pangako ng Lord? Month by month. 3 days of sanctification. Kasi bakit nung time ni Joshua, yun ang sabi, ready the people so that they can cross over. 3 days. Naglinis sila ng katawan. 3 days. Nilaban nila ang kanilang damit. 3 days. Sanctify yourself. And each month, pag sinanctify mo yung sarili mo, pag naging lifestyle mo yon, then kapatid, you will just keep on crossing and crossing and crossing and crossing. Tawid ka lang ng tawid. Divinely move forward into your next level of anointing. Wow! Pastora, excited ako dyan. May next level of anointing pala. Yes! Amen. Yes. Ano yung next level of anointing? Naku, kapatid. Kailangan nandun ka, wag mong i-miss. Bigyan kita example, si David. Si David in-anoint 3 times. Wow! Yes! Di ba? Sa Bethlehem, in-anoint siya. Judea, o tapos saan pa? Naku, kapatid. Ano ba word sa atin ng Lord ngayon? To the ends of the earth.
David anointing yun. Anointing yun ni David. So ito gagawin natin. Tama yung ginagawa nyo, nadatnan ko kayo, nag-i-intercession tayo. Narinig ko ang sabi, hindi lang tayo mag-i-intercede ha, mag-worship tayo. Tama po yun. Ito mismo yung direksyon ng Lord. Ang sabi ng prophet, stages of preparation pala yun, kaya 3 anointings ang ni-receive ni David. Nung nasa Israel kami, pinuntahan namin yun, yung Gihon Spring. Pinuntahan namin yun. Gusto ko makita saan siya nilubog, saan siya pinuntahan namin yun. Now, meron daw stages of preparation, trials, ultimate fulfillment of divine purpose. So, ano ba tong mga trials na ito? Kapatid, palagay ko naman tayo, dyan tayo nasustol minsan, yung trials. Ano ba yung ultimate fulfillment of divine purpose? Sige, go ka na. Kasi bakit? If-fulfill ng Lord, bakit ngayon buhay ka? Amen. If-fulfill ng Lord, bakit ngayon nandito ka? Natanong mo na ba? Ang Lord, bakit ako ngayon buhay? Ba't hindi nung time ni Moses? Unang anointing niya, Bethlehem. Sunod sa Hebron. Para sa Judah. At pagkatapos, another anointing sa Hebron para sa Israel. Remember, na-divide yung kingdom, north and south. South yung Judah, north yung Israel. Kaya 3 anointings. Pinrepare siya ng Lord para wala siyang hindi masasakop. Sinakop niya yung buong Israel. Pero it started dun sa kung saan pinanganak ang Lord. Nakukuha niyo mga kapatid? So, kung ito ang ating titingnan, these anointings represent increasing levels of authority, increasing levels of responsibility, foreshadowing the offices of prophet, priest, and king fulfilled in Christ. So, yung offices ng prophet, okay. Nadidiscuss ko to kay Pastora Pamela nung dumating sila. Nasabi ko, siguro, we need to do something about it na hindi lamang ay summit ang ating pinaghahandaan. Kasi kailangan na tayo matuto nung kahit sino. Yung militia, inintroduce natin. Yung sinabi, nagbabargain si Abraham para doon sa kinaroroonan ni Lot. Nakikipag-bargain si Abraham doon sa angel of the Lord. Ang sabi niya, paano po kung mayroon 30? Paano po kung may 20? Paano po kung 10? Di ba? Kikipag-bargain. Nagulat siya kasi sabi ng Lord, kung 10 na lang ang matuwid doon, hindi ko pa rin gugunawin. Alam mo, kung meron 10 na mananalangin at ilalaban yung perfect will ng Lord, gagawin pa rin ng Lord. Kahit na yung buong Pilipinas pa, pag meron 10, yun yung konsepto ng milisya. Kaya sabi ko nga, Lord, malalakaran po namin ito. May tinuro si Pastora M sa amin. Sabi ni Pastora M, merong uso ngayon na salita, sana all. Pangit pala yung sana all. Bakit? Kasi pinapakita nung sana all. Hindi ka satisfied. Hindi ka kontento. Kaya yung binigay sa kanya, gusto mo sa'yo. Sana all. Buti na lang, hindi ito yung naging mic. Okay. Okay. So, yung office ng prophet, priest, king, na pinulfill lahat yan ng Lord, dinaanan lahat yan ni David, ni-receive niya yung ganong anointing. So how do we go about it? Kasi sa Book of Revelation, sabi doon sa Book of Revelation, binisita yung lahat ng churches, 7 churches. Pagbisita sa 7 churches, nilagay sila sa bagong position. Ano yung position na yon? The place in the Spirit to overcome. Tama ba? He that overcomes. Yun yung sinasabi. Kaya tayo, ano ay pinagdaanan mo ng 2025? Nire-require ka ng Lord to soak yourself in the Word, to believe in what He said, and just make yourself available for the Word. And then, you will be placed dun sa place ng Spirit to overcome. Parang ang sarap nun, ano? Kasi bakit? Ano kaya ang hindi pwedeng i-overcome? Wala na.
Makaka-overcome ka. Kasi bakit? Sinabi ng Lord eh. Sinabi ng Lord, you will hit a place on your walk this year where the glory shout has to come forth. Naisigaw na yan ni Jabez, naisigaw na rin yan ng Lord. Isisigaw mo ngayon. Ready ka ba doon? Kaya mo ba yun? Kaya mo ba dalhin yung sarili mo na paniwalaan na sasabihin mo sa Lord and then you will be placed in that place of the Spirit to overcome. It will shake the atmosphere. Kahit ano kinaroroonan mo, it will shake the atmosphere. Something will shake this year because a line from heaven is coming down. Pambihira. Ang dami na natin naranasan na ganyan. Pinagtatawanan tayo, walang tubig dyan. Tuktok yan ng bundok. Ay, hindi kayo nagsalita. Nagsalita ang Lord. Hukay. Pag hukay, may tubig tayo. Hindi ba? Ay, hindi pa pwede yan. O, meron tayo ngayon pagpapatupad ng MWSS. Nagbabawas tayo ng ating mga support doon sa ating mga satellite churches. Yung isang satellite church natin, dahil gusto niya makatupad doon, sabi niya, hanap tayo ng ibang lugar, mura-mura na re-rentahan. O di nagsabi sila ngayon doon sa kanilang building. Ito na po yung last namin, lilipat na po kami. Ba't kayo lilipat? Kasi meron pong programa ang aming main church. Dati po, kaya kayang-kaya namin, sinusuportahan po kami ng main church. Pero ngayon po, mababawasan po yung suporta namin. Kaya eto na lang po, hahanap po kami ng kakasya doon sa kaya namin. Sabi nung may-ari, ganun ba? Magkano ba yung kaya nyo? Ganun po, kalahati nung upa nila. Sabi nung may-ari, o sige, baguhin na lang natin, kalahati na lang bayaran nyo. Alam mo yung realignment, dapat naka-realign ka sa word. Hindi doon sa kung ano kaya mo, kung sa pagpupumilit mo. Hindi. Dapat naka-align ka sa word. Pag naka-align ka doon sa word, He will shake the atmosphere. Alam mo yun? Yung mas mataas na altitude, mababa atmospheric pressure doon. Tama ba? Kaya tayo namimingi Kaya tayo namimingi. Ngayon kapatid, wag mong hindian yung dinadala ka ng Lord sa ups and downs ng buhay. Kasi bakit? Ito pangako ng Lord. He will shake the atmosphere. Something will shake this year because the line, the word of God, the sword will pierce from heaven coming down. Matatapos na po ito. Kung sinasabi ng Lord na ipapadala niya ang kanyang salita, ito yung dapat nating matutunan, kapatid. Si Jabez, kasi pinanganak kita na, ang atmosphere dito talagang negatibo. Kasi pinanganak kita, anak, ganito. Sabi ni Jabez, wala na bang blessing para sa akin? Wala na bang pwede kong mangyari? Sabi dun sa verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory." Kapatid, bago ako maupo, gagawin natin ito. Dedeklarahan mo sarili mo. You will cry out before the God of Israel. Sasabihin mo yan, "Oh Lord, that you would bless Cynthia." Sabihin mo yung pangalan mo. Enlarge Cynthia's territory. Let your hand be with Cynthia and keep Cynthia from harm so that Cynthia will be free from pain. Ideklara mo sa ministry mo, ideklara mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kamag-anak incorporated, sa business mo. Ideklara mo ito, kapatid. Ganun lang kasimple, Pastora. Parang wala naman ngang ibang pinagawa kay Jabez. Kasi ang karugtong niyan, and God granted his request. Wala sinabing, lumakad siyang paluhod. Wala sinabing, mag-January 9 ka muna ng ayuno. Wala sinabing, magpapako ka muna sa krus. Wala sinabing, wala eh. He cried out. He cried out. Now, bring yourself into that level because the Lord is positioning you doon sa ganong level ngayon. A new level, a new order of victory. Are you ready for that?
Okay, tayo po tayo lahat. Yung lahat ng blue letters, blue words, yun ang dedeklara mo sa sarili mo. Okay ba? O, ma-excite ka lang, ha? Ma-excite ka. Huwag mong basta basahin, may mangyari kaya. Sige, wala namang mawala. Sabihin na lang natin to. Hindi ganun, ha? Hindi ganun, ha? Kaya yan naka-blue, kaya yan naka-highlight. Kasi gusto ng Lord, wala kang mamiss. At gusto ng Lord, malakaran natin ito. Gusto ng Lord, wag nating mamiss ito. Ngayon, gagawin ko, bababa din ako. Bakit? Kailangan ko rin i-declare sa sarili ko eh. At kung gaano ko ito, kahit ilang satellites ang pag-preachan ko nito, hindi ako magsasawa, i-declare ko yan sa sarili ko. Lalo na yung huli, so that I will be free from pain. Hindi mo kailangan anesthesiologist.